Limang insidente na ng pamamaril na posibleng may kinalaman sa eleksyon ang nangyari sa Pagadian City, Zamboanga del Sur sa nakalipas na linggo. Pinakahuli ang pamamaril sa isang lalaking nagkakabit lang ng poster ng isang kandidato. Sa Batangas City naman, isang re-electionist din ang binaril. Makibalita tayo kay Erica Labiano. Binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital si Romeo Ilustre, isang re-electionist sa pagkabarangay Kagawad sa Batangas City. Nasa tapat daw ng isang tindahan ang biktima ng barilin ng di pa nakikilalang sospek. Bago nito, nakatanggap daw si Ilustre ng banta sa kanyang buhay. Nasawi rin sa pamamaril ang anak ng isang barangay chairman sa Abukay, Bataan. May ilang nakasaksi sa pamamaril ang dalawang lalaking nakamotorsiklo sa gilid ng highway. Wala naman daw kaaway ang biktima, kaya di may iwasang may ugnay ang krimen sa politika. Lalo't kasama raw lagi ang biktima ng kanyang ama na muling kumakandidato ngayong eleksyon. Sa iba pang probinsya, nakakaranas ng karahasan maging ang mga supporter ng ilang kandidato. Sa Pagadian City, pinagbabaril ang isang lalaki habang nagkakabit lang ng campaign poster. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang biktima. Kasi sa mga report, ito na ang ikalimang insidente ng pamamaril sa Pagadian na posibleng may kaugnayan sa away politika. Nitong nagdaang linggo, pinaulanan ng balang 4 na bahay ng mga kandidato sa magkakahiwalay na barangay. Sa Davao City naman, tinutukan ng baril ang isang kandidato habang nangangampanya sa barangay komunal. Nag-handshaking ko, gisugat mi nila, gitulak ko niya, and then gibunutan ko niya og baril. Naaresto ang itinuturong nanutok ng baril. Itinanggi naman niya ang paratang, pero nahulihan siya ng dilisensyadong baril sa gitna ng umiiral na gun ban, kaya sasampahan siya ng patong-patong na reklamo. Mula noong October 21, 15 na ang nasawi sa mga krimeng may kaugnay sa barangay eleksyon sa buong bansa. Batay sa tala ng PNP, 17 naman ang sugatan. Mula noong September 28, may 20 politically motivated na krimen nang naitala. 19 sa mga ito ang pamamaril at isa naman ang pananaksak. Erica Labiano, Nagbabalita, Pilipinas.